Dito kami mag-ina nakatira since nung lumipat kami dito nung pandemic. 7 to 8 hours to sa Manila. Ito ang Vegan City. Dalawa lang kaming mag-ina dito sa Vegan City. Tapos yung partner ko naman is nasa California. So currently LDR kami. So ngayon, nandito kami sa mall kasi tapos na yung meal prepping namin. So every katapusan ng meal prepping namin, ibig sabihin is nagluluto ako ng pagkain sa isang araw, buong araw ako magluluto. Tapos pang isang linggo na namin pagkain yun. Pag natapos yun, dahil same food yung mga kinakain namin, lumalabas kami as a reward kasi same food yung mga kinain namin. So mas namibis namin yung mga pagkain na usually kinakain namin. So every katapusan ng aming meal prepping, lumalabas kami. Tapos nagtitry kami ng mga fast food or snack na usually kinakain namin pag lumalabas kami. Mapapansin nyo dito, ang in-order lang namin is french fries, isa at saka burger. Kasi, parang nagkaroon kami ng awareness na dati, marami kami kinakain. This time, hindi na kasi nagpo-portion eating na kami mula nung nag-meal prep kami. Parang nakikita namin na, ang dami pala. Kaya ginawa namin is bumibili kami ng kung ano-ano, tapos isang piraso lang, tapos pinaghatian namin para marami kayong makain, hindi kami busog agad. Kinabukasan na yan, nandito na kami sa apartment namin. Tapos, itong mga books na to is in-underestimate ko to. Akala ko 1 hour lang to. 3 hours na pala, hindi pa rin ako tapos kasi ang daming babalutin. Mahirap pala talaga magbalot. Hindi naman dito lagi nagba-brown out. Nag-schedule lang sila ng maintenance. Kaya, hapon na ako nakabili ng pang meal prep namin for this week. Siyempre, nag-snack muna tayo. 60 pesos lang tong isa na to. Tapos si Ella, meron naman siya. Pero ayaw niya kasi masyado pang mainit. Kaya bago kami umuwi, kinain ko na kasi sobrang crunchy niya. Saka sayang yung init. Siyempre, gabi na. Kaya, hinugasan ko na lang tong mga to kasi hindi ko na kaya siyang lutuin. Wala nang time. Tapos pag nagluto kasi ako ng gabi na habang natutulog si Ella, ang baho at saka ang sakit din sa mata kasi kulob dito sa apartment namin. Lalo nag-aircon kami. Bago ko ilagay sa rep tong meat na to, may narinate ko na nilagay ko yung mga lahat ng available dyan, mga libag, mga alikabok, lahat ng mga available na sangkap na meron ako, nilagay ko na dyan para nakamarinate na siya overnight para ready siya bukas. She went this way. She went that way. Wow! Hoy! Eh! 10 minutes lang yung kanyang school dito sa aming from our mansion. Wow. Yung mansion namin is also 5 minutes away from 7-Eleven, diba? Social. Take a look at how many calories. Dahil nga wala pa kaming naluluto, umaga pa lang ito, is mamaya puntahan ko na lang siya para bigyan ng naluto ko na. So for the meantime, dito muna kami sa 7-Eleven kumuha ng pagkain niya. I look more normal. Except it goes through right here. Magaling na nanay, hindi, malaki yung bag niya. O yan. So, kaya kami natatawa dyan kasi small bag lang dapat pala guys. Ang notebook, snack, tapos tumbler, tapos tissue. Ganun lang dapat ang dala niya. So, ginawa namin, dinala namin yung malaking bag niya. Kaya, natatawa kami dito. Buti na lang may bag akong dala. Yun na lang ginamit niya. Also, first, with my Mag-makeup ka kahit nasa bahay ka lang. Bakit ka mo? Kasi kahit ang hirap ng buhay, ang problema mo na lang yung hirap ng buhay, hindi yung kapangitan mo. Kaya nagpapapayat ako tapos nagpapaganda kasi ang buhay ay tough na. Tapos pangit ka pa, o diba? Di problema mo, like pag nakita mo sa salamin yung sarili mo, oh shoot! Ganda mo, te!
Ganon. Nga pala, nagabunta ko ng ipin. Hindi pa siya mapagawan ngayon ng ipin kasi kailangan mag-antay ng at least 1 to 2 months para maganda yung gums. Hindi na alam yung sasabihin nyo. Hindi kasi ako nagsasalita talaga sa vlog. Ngayon ako nagsasalita. Parang pag maganda ka, piling mo ang yaman-yaman mo. Ganon. Gaslighting mo yung sarili mo. Maganda ang buhay. Ganon. Naka-receive ako ng message galing sa EXO. Nakaraan lang, kailan lang. Tapos nangaaway na naman kung ano na naman yung sinasabi sa akin. Ayan. Tapos nagiging negative ako. Tapos papunta ako ng gym. Tapos sabi ko, natawa ako sa sinabi ko, nambubuisit na naman kasi. Oo, ganyan yan. Pero maka-Diyos yan. Pero, di ba? Ang galing na itong taong ko, hindi nagbabago. Consistent yung ugali. Kasi hindi ko siya mini-message. Hindi ko, like, you know what I mean? Walang pakialam, pero updated sila sa buhay ko. O, diba? Updated sila. Alam nila may jowa na ako. Alam nila na, like, na nag-propose na, like, hindi ka makakapunta, pinapa-blacklisted lang kita sa ibang bansa. Yung parang, ano na ba yung presidente ng United States? Parang kinakausap mo is napaka-bobo naman, no? Ginagawa mo kong bobo. Salatado naman na hindi unhappy ka sa buhay mo kasi kailangan mo pa akong i-threat na mapu-blacklisted ka sa ibang bansa. Hindi niya naman alam kung dito lang ako o sa ibang bansa. Yung parang, ang dilulo niya. Anyway, naiinis na naman ako nung araw na yun. To sabi kong gano'n, ang kwento dito is, kahit stress ka, punta pa rin ako ng gym. Bakit ka pumunta ng gym? Kasi syempre, stress na nga ako tapos pangit pa ako. Dapat isa lang yung problema ko. So, pumunta pa rin ako ng gym kahit na-stress ako dito sa ex. Sabi ko, ba't ako magpapa-apekto sa'yo? Sino ka ba? Who you? Parang ganito yun, ganito. Parang ganito yung sa'yo. Stress ako. Ang pretty ko naman. Diba? Ganun. Pangit naman ang blush art ko. Para ko nasuntok. Ganun yung sinasabi ko. Para sa mga bagong nanonood pala dito, dati akong nakapangasawa na napakabait. Dati ako nakapangasawa ng AFAM. Tapos, pumunta siya dito sa Pilipinas. Walang pedoy. Tapos, nag-YouTube kami. May mga sponsor, may mga kinikineme. So, ayun, doon kami nagbabahay dito. Nag-work hard din naman ako. Nag-work hard din naman siya. Ilang beses ko siya na nahuli na ng babae. Kaya binenta namin lahat. Hindi niya rin na-handle ang maayos yung mga company namin noon. Kaya, yung napagbentahan ng bahay, yung mga everything na wala yun. Buti na lang wala kaming anak. Tapos, meron na rin siyang partner. Meron na rin akong partner. Ilang years namin na hindi nag-uusap kasi binalak ko na kasi sa healing ko, may healing galing, na-block ko na lang siya kasi hindi siya worth ng energy ko, nakakapangit siya. Tapos gumagamit siya ng ibang number, may message niya ako, ganyan yung gagawin niya, di ba bro? How dare you, bro? Ang dami mong ginawa sa akin, hindi ka nag-sorry hanggang ngayon, bitter ka pa na parang victim ka sa buhay mo. Hello? So anyway, yun ang sinasabi ko. Kahit ano nang ibato sa'yo ng buhay, natanto ko na kailangan kahit ano palang bato sa'yo ng buhay, dapat maganda ka para yung problema na lang yung problema mo. Hindi na yung mga nai-stress sa'yo. So anyway, napapanood yun kasi yung update dito sa buhay ko. Alam nyo na meron akong hot daddy. Para sa mga, ayun, ang ganda ko na, diba? Opak, sino pa dyan? So, ayun, kaya, yun nga sinasabi ko. Ano na sinasabi ko? Ayun, maglilulis na ako tagapi. Niluto na ako, mamaya. Pagalitan na ako ng anak ko, ng oras na. Hala! Bilis! Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang galing na itong freezer na to kasi meron siya itong freezer pero hindi talaga siya nagpo-frozen. So overnight na to, ayan, may yellow siya pero hindi siya yellow. Ang bilis na nitong lutuin. Ininit ko na yung aming kawa at saka nilagyan ko siya ng oil. Saka ko naman inilagay yung ice cream.
Charot, yan ice cream. Ano siya? Frozen, chopped na garlic. Nag-meal prep ako last week. Ito pa yung leftover. Tapos inilagay na natin ang marinated natin na chicken breasts. Ginisa ko na lang siya ng ganyan. Hindi na ako naglagay ng oil. Tapos, although, mas masarap talaga pag maraming oil butter. Kaso lang nagpapaano tayo, lulose weight tayo. Kaya dinanaan muna natin nilagyan. Sinimplihan lang natin. Kalma-kalma lang ba? Tapos, kinuha ko itong nilagyan ng drawer namin para lagyan na itong mga chop na vegetable. Charot. Ano tapang ref talaga tong ano na yun. Ugyot. Tanggalin natin to guys. Para, hindi baliin. Tanggalin lang. Para ano, hindi matubig. Yan. Wala na akong day. Paka-social tong holy of oil na to, hamahal. Pinagsama-sama ko na lang yung mga gulay kasi onion to, baka hindi niya magustuhan. So, ginagawan ko na siya ng shawarma or hindi ko na alam paano, basta yan, yung may pita bread. Hindi ko na alam paano tawag dyan. Basta pinagsama-sama naman yung everything nice. Nilagyan ko muna siya ng cheese. Kasi sabi nila, pag mainit pa yung pita bread, ilagay mo na yung cheese para nagbe-melt. Ano daw? Yun lang. Hindi siya tama. Meron kami na. Tama pa ba ito? Ayan. Yan yung mga kalat na yan. Mamaya na yan pagbalik ko. Di ba? Realidad ng meal prepping. Ano ako kasi doon sa school, hindi sila pa pwedeng magpapasok na naka-short. Oo. Oh, sino ano? Oh. Sino yung sino ka? Sunscreen kasi yan. Mahal kasi sunscreen, guys. Kaya ano? Oo, yan. Para tayo nagpapautang. Usually, pinapabaunan ko na lang siya ng pagkain niya maghapon. Pero this time, sabi niya, Mama, can you join me? Kasi nandun na hinatid ko naman. Siyempre, kaya sinamahan ko na siya bago ako umuwi. Hi lang lang! You were in my watch earlier, babe. Galing nito. I can hear you here. Hello? So we make a chika-chika for a couple of hours. Like usually 1.5 hours. Nagchichika kami tapos matutulog na siya. So pinapakita ko lang yung kilay ko. Ganun, papakute. Para hindi mapalitan. Charot. De seryoso, ang matured niya tong taong to. Kaya the best siya sa lahat na nanligaw sa akin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko nakakayanan na wala akong masyadong kaibigan ngayon. Pero sobrang ang dami kong mga ginagawa para entertaining yung sarili. Pero sometimes, sobrang sarap din na lagi lumalabas. Not na lagi. Nakakasawa din, nakaka-drain din pala yun. Make up your mind, Donna. Gusto mo ba lumabas with your friend or hindi? Moderate. Oo, ang sarap lang yung may kachikahan ka, mga ganon. Pero hindi nangungutang. Kaya yun, kung may malapit na bigay na, nanawagan po ako ng mga new friends yung hindi nangungutang. Oy. So, you look at my friend, babe. Since naka-prepared na ako, ito na yung next day. Ito na yung routine ko. So, kinukuha ko na yung mga frozen, yung lulutuin ko, hinahanda ko na siya. Tapos, itong dish na to, first ko kasi ginawa tong burrito na to, napansin ko, ayoko kasi, dun sa video na napanood ko, ayoko nung sinama-sama niya na lahat gulay, tapos nilagay niya sa freezer, tapos para initin na lang. Ayoko kasi yung, hindi na crunchy kasi yung gulay pagka na-freeze na siya.
Tapos ininit mo siya, hindi na siya crunchy. Kaya ginawa ko, naginit ako ng pan, tapos nilagay ko na yung mga ingredients doon. Since nakakat naman na siya, tapos nilagay ko ba siya sa drawer na ganyan. So, ang easy niyang kuwanin. Tapos sasarado mo na lang para hindi na ako nagbubukas ng mga container. Tapos sasarado mo, tapos ilalagay mo yung mga gulay. So, mas mabilis siya. Yun nga lang, mas ma-effort to kaysa yung kukuhanin mo na lang sa freezer, tapos iinit mo na. Pero mas gusto ko to kasi crunchy pa rin yung gulay. Oh, sarap! Sininigag ko na lang, ano daw, Donna, sinangag ko na lang yung kanin. Tapos, yung ulam niya is, last week pa yan. Ano yan, beef mushroom, meron pa kaming leftover. Tapos, ang ganda nito, hindi nag-leak. Itong baunan na to, the best. Dati kasi nagsasalo-salo yan, yung unang baunan niya. Tapos, ayaw niya nang kainin yung prutas kasi nagsama-sama na yung sauce. Kaya maganda tong mag-invest kayo ng ganitong kainan, guys. Kasi nakakadiri nga naman kung sama-sama. That's grade 2. Bye! Your ID. Yeah, I'm just joking. Pagkatapos ko siyang ihatid, hindi pa ako nag-aalmusal dyan. Oy, diet. Hindi talaga ako nag-aalmusal sa umaga. Bibihira lang. Depende sa mood ko. Oo. Pag inaway niya ako, o gusto ko mang-away, saka ako kumakain pag na-stress ako. Then, seriously, nag-e-exercise na muna ako. Tapos, pagka uwi ko, saka na ako kumakain. Tapos, sinend ko to yung form na yan sa jowa ko. Bye! Kinorek ako, mali pa pala, napakayabang ko pa. Sabi ko, babe po, galing ko. First time ko itong ginamit tong machine na to na rin. Napakayabang ko dyan, oh. Mali-mali pa rin yung form ko, diba? Uy! Kaya, nabothered siya ng bongga. Sinend niya sa akin to. Ito galing sa kanya to. Sabi niya, ito yung formas mo dapat, babes. Para di ba sayang yung effort mo. Ay, meron akong pre-instructions. Show up. Sobrang kumpleto dito ng gym equipment nila. Tapos 1,000 lang yung binabayaran ko dito every month. Saka kumain pagkatapos kong mag-workout. Tapos ang sarap nito. Dati akala ko yung mga kinakain ko na yan. Akala ko dati, ang dami ko nang kinakain. Kasi hindi ako marunong mag-calorie deficit or mag-calorie count. Ngayon lang, tana ng buhay ko, I am 27. Ay, 36 years old na ako. Ngayon pa lang ako nagbibilang na ganun. Sana dati ko nang alam to. Sana hindi ko nahihimatay dahil sa gutom kada diet. Yes, please. 79 grams of cucumber. Tapos, si ChatGPT, personal assistance ko yan. So, alam niya na, pag sinabi kong grams, kinakalculate niya na kung ilan yung calories nun. Tapos, pinaplus niya na yun. Tapos, binabawas naman niya ni total na nakakain ko ng lunch, ng tanghalian, Carrots, dun sa calorie raw, target ko per day. So, kaya ito 89 maganda yan, yung grams. ChatGPT. Ayan. Hindi na ako naglagay ng mga sauce. Kasi yung sauce, marami yung parang sauce. Yung ilalagay kong sauce dito, equivalent na siya nito. So, syempre, pag nilagay ko yung sauce, malasa nga, pero magugutom ako kagad. Kaya ito, putik, diba? Yung sauce, equivalent na nito. Eating volume ang key ng calorie deficit. Ito. Kunyari ito. Nilagyan ko siya ng plato. Yan, kunyari malaki yung plato. Hindi ko na makita. Oo, hindi ko na makita. Nahihirapan ako. Samantalang ito, pag nilagyan mo siya ng plato, kita, may space kasi ito. So, ganda. Tapos, halos same lang sila ng, ng presyo. Pero ito kasi pang travel friendly to. Pero mas gusto ko to, mas mabilis siyang magamitin. Kaso ngayon nga ang hirap. Ito travel friendly. Kung bibili kayo, ganito na.
Ito na yung bilhin nyo kasi pwede travel friendly to. Ito yung gagawin ito yung gagamitin ko pagka nagkita kami ulit ni Jawawer, stop it! Di Jawawer. Ito yung gagamitin namin. Kasi dati halimo kasi kami pag magkasama, hindi kami marunong mag-carry deficit. Ako hindi ako marunong mag-carry deficit. Ngayon alam ko na. Ang bilis niya. Ayan, 57. Tapos dito naman 57. So, pareha lang sila. 7 grams of ripe saba banana. So, total ko ay yan. Pag nakita ko to, nakakainin ko. Dati, dahil wala ko alam sa calorie deficit, na pagka madami, tataba ka na. Hindi ko alam na, grabe, kailangan pa pala ng knowledge. Parang nakakain ka pa rin ng marami, kahit 1,000 lang yung 300 yung calorie deficit mo. Grabe, walang lasa. Yung kinakain ko nun, peanut, yung pala yung mga kinakain ko, mga matataas sa calorie, kaya pala tumataba ako. Ba yan? Bobo. Usually, sobrang dami, may natitira ako tapos kakainin ko na lang mamaya. Pero counted pa rin siya sa calories ko.